madalas nabubulag ang ating kaisipan, ang ating puso. Kaya kapag suminag ang Holy Spirit sa ating puso, doon lang tayo totoong nagre-repent. Kung magtatapat ka sa Panginoon ngayon at sasabihin mo, Lord, alam mo ang aking buhay. Makakaasa ka mo. Hindi ka niya itataboy. Hindi ka niya tatanggihan. Masarap isipin, gaano man naging masama ang ating puso, kayang baguhin ng Diyos. Eksperto ang Diyos sa pagbabago ng puso. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 51, mga talatang 1 hanggang 10. If you have your Bible with you this morning, this point in time, let us honor the Lord today sa pagbasa ng Kanyang salita. Mula po sa Aklat ng Mga Awit, ang mga kabanata po ay Kabanata 51, Psalms chapter 51, beginning verse 1 up to verse 10. Ang aking maiksing mensahe po ngayong umaga ay pinamagatan kong learning what is true repentance from the psalmist. Ang sabi po ng Psalms 51, ganito po ang pagkakasulat. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Pakibasa niyo po ang verse 2, kung kaya niyo pong basahin. 1, 2, and 3. Babasahin ko po yung verse 3. Sabi po, for I know my transgressions and my sin is always before me. The congregation po, verse 4. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. Sabay-sabay po tayo hanggang verse 5 hanggang 10. Sana po ay basahin natin ng malakas. 1, 2, and 3. Surely I was sinful at birth, from the time my mother conceived me. Verse 6. Yet you desired faithfulness in the womb. You taught me wisdom in the secret place. Verse 7. Yet Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I'll be whiter than the snow. Verse 8. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Verse 9, 1, 2, and 3. hide your face from my sins. Blot out all my iniquity. Verse 10, huling talata po, 1, 2, and 3. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit. Pakilagay po ang kanang kamay sa tapat ng puso. Muli nating babasahin yung verse 10. Handa na po ba tayo? Sana po malakas. 1, 2, and 3. Create in me a pure heart, O God. Renew a steadfast spirit. Ito po ang salita ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon ngayong umaga. You may all be seated. You may all be seated. Kung may isang subject at may isang topic po na masyadong importante at malapit sa puso ng Diyos, ay ang topic po na, pakisabi po, repentance. Naku, maganda po kung malakas. 1, 2, 3. Repentance. Ang word na repentance po ay binanggit ng 959 times. At kung binanggit po yun ng 959 times, ang ibig sabihin po ay napakahalaga pala sa Diyos ng tunay na pagsisisi. But sad to say, kahit po ang topic na ito ay napakahalaga, sometimes the topic po of repentance ay na-overlook. Number 2, minsan ito po ay neglected at sometimes this is misunderstood. Marami pong tao ay nakita kong hindi ganap na nauunawaan ang kahalagahan ng repentance. So, this morning, I know that this is not a new topic to all of you,
Pero nung nagpipray po ako, nilagay po ng Lord sa heart ko na maituro ko po ito. At ito po ay sisilipin natin sa isang chapter sa Bible mula po sa Salmo. Pakisabi po, Salmo. Kukuhanin po natin ang ating mensahe mula sa isang awit na isinulat ng isang dakilang lingkod ng Diyos. Isang awit na masasabi ko pong walang kamatayan. Nawa po ngayong umaga ay magkaroon tayo ng marinig natin ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Magsimula po tayo sa initial thoughts. Next slide. Mga tatlong simpleng kaisipan na gusto ko pong dito natin simula ng ating pag-aaral. Una po, God's Word call us to deal with our sins in a right way. Pagkasabi po, in a right way. Ang banal na kasulatan ay masyado pong tahas, masyadong tuwid kung paano po natin haharapin kung tayo ay may mga kasalanang nagawa. Nakita ko po, tatlong bagay ang nakita ko po. Sabi po ng Joel chapter 2, verse 12 and 13, sabi po ng propeta doon sa Lumang Tipan, rend your heart and not your garment. Pakisabi po, rend your heart and not your garment. Sapagkat sa Lumang Tipan, may mga tao pong nagsusuot ng sako, naglalagay ng abo sa katawan, pinupunit pa yung damit para pakitang nalulungkot sila. Pero sabi ng Diyos, hindi po kasi natin pwedeng madaya ang Diyos eh. Kahit magdamit ka ng sako, kahit umiyak ka pa, alam ng Diyos kung totoo yung pagsisisi mo o hindi. Tingin po kay Pastor Joey, may mga taong pwede niyong maisahan. Baka maisahan mo yung tatay mo, maisahan mo yung kapitbahay mo, kaklase mo. Pero ang Diyos, hindi mo pwedeng maisahan. May kausap mo ba ako? Hindi mo siya pwedeng malinlang. Hindi mo siya pwedeng madaya. Alam na alam ng Diyos kung ang panalangin, kung ang pagsamba, kung ang pagsisisi ay totoo o hindi. Kaya sabi ng propeta, rend your heart and not your garment. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin po, God demanded heartfelt, pakisabi po, heartfelt repentance. Sabi ko nga po, pag pinag-aralan niyo yung topic na repentance, hindi basta repentance ang gusto ng Diyos. Pakisabi po, heartfelt. Pag sinabing heartfelt, mula sa puso. Totoo. Sabi po, rend your heart and not your garment. Hindi po external. Sa harap ng tao, pwede mong ipakitang nagsisisi ka eh. Pero again, ang Diyos, alam niya kung totoo, hindi ang pagsisisi mo. Gusto ko po lang sabihin sa atin na mahalaga sa Diyos yung pagsisisi. Itong Psalms 51 po, it is a song that teaches us an amazing example on how we should deal with our sins. Ito pong pag-aaralan natin na Salmo 51, tuturuan niya tayo paano ba ang gagawin kung ako'y nagkasala at may nagawang kasalanan. 1984, isa po sa mga libro ni Chuck Swindoll, ang topic po niya, What Makes a Rebel Return? Kung di ako nagkakamali, natatandaan ko pa, page 41 ng kanyang libro. Kinuwento niya po ang isang babae na dumadalo sa church nila, sa isang church, at unknowingly, ito palang babaeng ito ay may kinakasama na hindi niya totoong asawa. So nalaman ni pastor, nalaman ng board, pinatawag. Sabi niya, kapatid, hindi tama yung buhay mo, nakikiusap kami na itama mo. After 3 months, yun pa rin po ang kanyang buhay. At ang sabi po nung pastor, kapag ka hindi mo itinama ang buhay mo, baka ma-expel ka namin sa church na to. And true enough, hindi po siya nag-repent. Hindi naman niya itinanggi na yun ang buhay niya. In-expel po siya ng church. Ang ginawa po ng babae, idinimanda ang church. Ang kaso, invading privacy. Sad to say, nanalo po yung babae. What is my point? Hindi po lahat ng taong ikinokorek, nire-rebuke ay totoong nagsisisi. May kausap po ba ako ngayong umaga? May mga taong kapag ikinorek mo, itinama mo sa mali, yuyuko lang at iiyak at sasabihin, I have sinned. Pero may mga taong pag itinama mo, ay sasabihin sa'yo, sino ka para ako itama? Sino ka para pagsabihan ako? Sino ka para ikorek ako? Alam po natin, hindi lahat ng tao mapagpakumbaba. Natuklasan ko po, it takes humility to be corrected. It takes courage for us to be able to repent. Hindi po madaling umamin ng kasalanan madalas. So this morning po, Psalms 51, I consider this chapter, if this is not one of the greatest
let me say, one of the greatest chapters. Simulan po natin ang pag-aaral. Masarap pong basahin ang Bible pag alam mo yung totoong kwento. Bakit ba nasulat? Ang Psalms 51, nakalagay po dun sa title, ay nakalagay Psalms 51 to the chief musician, a Psalm of David. Pagkasabi po, a Psalm of David. So sino sumulat? Sino po ang sumulat ng awit? Mali po na sabihin ang lahat ng salmo ay kay David. Hindi po. Si David ay isa lang sa mga sumulat. Marami pong sumulat yan, sinulat si Asaph. So marami pong nag-contribute sa salmo. But majority, si David. Isa po sa salmo ni David ay Psalm 51. Tanong, kailan niya isinulat? Sinulat niya po ito pagkatapos po siyang i-rebuke ng propeta ng Diyos. Sa 2 Samuel chapter 11, na-record po doon. Sana, hindi na na-record eh. Sana ang ganda na ng record ni David. A man after the heart of God. But it was recorded one day. Siya ando doon sa kanyang tore at nakakita siya ng isang magandang babae na naliligo, na napakaganda siguro, na natukso si David at tinanong, sino siya? At dahil hari, pwede niyang gawin lahat. Pinakuha niya yung babae. Nagkaroon siya ng covetousness. Pagkasabi po, covetousness. Isa sa mga kasalanan sa 10 Commandments, yung pagnasahan may hindi sa'yo, pang 10 utos yun. Kaya sabi, huwag mong pagnasahan yung asawa ng iba. Yun yung unang binayolate ni David. Sinipingan niya si Bathsheba, nagkasala siya ng pangalawang kasalanan, adultery. At nung hindi niya na maitago, gumawa siya ng kasinungalingan, deceitfulness. At nung hindi niya maitago, pinapatay niya yung asawa. Tingin po kay pastor, tanong, bakit nagawa yan ang isang taong ang puso is a man after the heart of God? Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Please. Alam niyo po, David is a man after the heart of God only when he is walking in the Spirit. Kapag siya po'y sumusunod sa Holy Spirit, he is the man after the heart of God. Pero kapag sinusunod niya yung layo ng kanyang laman, kagaya po natin, kita niyo po, pag ang susundin natin ang Holy Spirit, ang bait-bait natin, ang buti-buti natin. Pero kapag ang laman ang naghahari sa atin, sabihin niyo sa akin, mabuti ba tayo? Madalas magagalitin, madalas mapagtampo, madalas, you see, kaya sabi ni Pablo, walk in the Spirit. Pagkasabi po, walk in the Spirit. Kaya kung minsan, hindi po automatic, porque naging Kristiyano ka, okay na yung attitude mo. May mga karakter tayo, aminin natin hanggang ngayon, hindi dapat karakter ng isang Kristiyano. Sino po rito, alam niyong marami pang dapat mabago, pakitaas ang kamay. I wanna hear namin. Salamat po sa mga nagtaas. Napaka-honest po niyo ngayong umaga. Importante po yun eh. So sinulat iyan ni David, so ang ginawa po ng Diyos, tingin po kay pastor, mabilis lang ito, pwede po kasing nasa kasalanan ka at itinatago mo. 1 taon niyang itinago. Pastor, paano mo nalaman? Nanganak na po si Bathsheba eh. Ilang buwan ho ba kapag ka magbubuntis? Siyam. Almost a year, itinago ni David ang kanyang kasalanan. Matigas ang puso niya. Pero paano po ba ang Diyos ay tinatawag tayo para magsisi? Maraming paraan. Ang isa sa mga paraan ng Diyos, nagpapadala siya ng isang propeta. Kagaya po ngayon, consider nyo, hindi ko po sinasabing propeta ako. Who knows, ang salita ng Diyos na sasabihin ko para i-correct po kayo ngayong umaga. At siyempre po, hindi madaling mag-rebuke ng isang hari. He was the king. Pinatatago-tago nyo, i-expose mo. Pero to David's credit, matalino po si Nathan eh. Hindi po niya sinabing, ikaw, mangangalo niya ka. Hindi po ganun eh. Nagkwento muna siya, mahal na hari, sa idang syudad, ay may isang lalaking mayaman at maraming kawan. Nung magkaroon siya ng bisita, sa halip na kumuha siya sa kanyang kawan, yung kahit sa isang kapitbahay niya na may isang alagang tupa, yun ang kinuha niya. Nagalit si David. Sabi niya, dapat mamatay yung gumawa nun. Dapat magbalik siya ng 4 na doble. Tingin po kayo. Galit si David, hindi niya alam. Siya yun. Pwede pong galit kayo sa ibang tao eh. Pero hindi mo nakikita yung kasalanan ginagawa mo, baka yung ka. Galit na galit si David. At maya-maya sabi ng propeta, Thou art the man, King David!
Ikaw yun! Pinagpala kita at tinawag at kaya ko pang ibigay sa iyo ang gusto mo. 2 Samuel 12 verse 9, bakit mo pinaglaruan ang aking salita at nilapastangan mo ang aking mga utos? Mga kapatid, si David po ay hindi nakakibo. Ang nasabi lang niya ay, I have sinned. Nagkasala ako sa Diyos. So ito pong Psalms, most of the time, pag sinusulat po yan, ang purpose po niya ay tulungan tayong sumamba, manalangin. But in Psalms 51, ay hinayaan ng Holy Spirit na masulat. Sapagkat ito'y paraan ng Diyos upang tawagin tayo sa totoong pagsisisi. Simulan po natin ang pag-aaral. Pastor Joey, may evidence po ba na totoong nagsisisi ang tao? Magbigay po ako ng ilan na nakita ko sa Psalms 51. Simulan po natin, number 1. True repentance, pakisabi po sa katabi mo, involves understanding, pakisabi po, and admitting, I have sinned. Pakita natin yung Psalms 51 verse 4 para makasunod po tayo, maging yung mga nanonood. Sa Psalms 51 verse 4 ay sinabi po, yan po yung sinabi ni David sa harap ng propeta. Nung sinabi sa kanyang, thou art the man, ang sabi po ni David, I have sinned before the Lord. Dito po inulit niya, sabi niya, against you. Pagkasabi po, against you. Pakisabi po, you only. I have sinned. Sabi niya, sa iyo lang ako totoong nagkasalang tunay. Alam niyo po, madaling malaman ang totoong nagsisi. May pag-amin. Naalala ko po yung paborito kong kwento. Mayroon pong isang nanay na bumili po ng masasarap na tinapay, cookies, at inilagay sa garapon. At sabi sa mga anak, walang kukuha, ha? Ito'y sa linggo pa natin kakanin. Pag birthday mo na. Eh yung bata po, katitingin niya doon sa garapon, natukso po siya, parang sabi niya, ang sarap-sarap. Hindi naman siguro malalaman ni nanay kung kukuha ko ng dalawa. At binuksan niya po ng dahan-dahan yung garapon at hinawakan niya. Nung bumalik po ang nanay, huling-huli eksakto. Ang sabi ng nanay, ano yan? Ang sabi po ng bata ay, kumukuha po ako para ibigay sa inyo. Nakakatawa po, ano? You see? May totoong pagsisisi o wala? Merong pagsisisi o wala? Wala. When we truly repented, nandun po yung pag-amin. Si David po, nung i-rebuke, as I have said, nang i-rebuke po ng propeta, mga kapatid, siya po'y hari. Hindi po siya nagalit sa propeta. Minsan galit tayo sa mga nagtatama sa atin, kahit pa magulang eh. Kahit pa kapatid, ayaw natin itinatama tayo. Yun po yung mga palatandaan na mukhang may problema yata ang puso ko. Sometimes, ang palatandaan po na totoong nagrepente, hindi siya nagalit kay Prophet Nathan. Hindi rin po niya ginastify. Sabi niya, kaya lang naman ako natukso naligo ba naman siya Siyempre, lalaki lang ako, madali akong matukso. Pwede po tayo, kapag ang isang tao po nagja-justify, ibig sabihin walang totoong repentance. Meron po akong kakilala, mataas pong posisyon niya sa gobyerno. At minsan nagdadrive po siya dun sa EDSA. Lumampas lang kapraso sa guhit, sa stoplight, nilapitan agad ng MMDA, kinakatok-katok, sabi niya, lisensya. Hindi po niya ibinigay. Siguro maghapon na pagod siya. Sinigawan niya yung MMDA, sabi niya, kayo! Matatako kayo sa sul, mga ganito kayo. Nung makita yung ID niya sa government, natakot yung MMDA, sabi niya, okay no. At siya po sinaran na yung kanyang salamin. Para mawala yung init ng ulo niya, ang kanya pong radyo ay lagi nakatapat po sa isang radio station. At nung iyon po niya, ang sabi ng announcer, napagpala ba ang kinausap mo ngayon? At pagdating niya po dun sa may Kamuning, nag-U-turn po siya. Nag-U-turn uli siya sa gawing Santolan. At hinanap yung MMDA. Nakita niya kumakain sa karinderya. Sabi niya, boss, eto yung lisensya ko. Natawa po yung MMDA. Sabi ng MMDA, hindi po sir, okay na po. Pwede ko ba tayong tumingin?
Hindi po pinag-uusapan yung hindi nagkakamali eh. Lahat po tayo nagkakamali. Sino po rito nagkakamali pa rin, nagkakasala, taas ang kamay? Salamat po sa matatapat. Ang tanong ay matapos kong magawa ang isang bagay, ano yung attitude ko para harapin ang aking kamalian? And then we see our hearts before the Lord. As I have said a while ago, ang totoong repentance, we understand and we admit. Sabi ni David, I have sinned. Nagkasala ako sa Diyos. Nasaktan ko ang Panginoon. Ang totoong pagsisisi, mayroong awareness ng sin's magnitude. Kaya po, ako po naniniwala po ako kapag wala ang Holy Spirit, John 16 verse 8, hindi mo naman makikita kung gaano kamali yung ginawa mo eh. Sapagkat tumingin po kayo, madalas nabubulag ang ating kaisipan, ang ating puso. Kaya kapag suminag ang Holy Spirit sa ating puso, doon lang tayo totoong nagre-repent. Today, I pray na let us allow the Holy Spirit to speak to our hearts today. Pwede mo bang isara niyo yung inyong kamay? Sara niyo po ito. Pwede niyo pong gawin yan sa Holy Spirit ngayong umaga. At sabihin mo, God, the Holy Spirit, huwag mo po akong pakialaman. Pwede niyo pong isara ang inyong puso sa Diyos ngayong umaga. Alam niyo ho ba yan? Pwede niyo ho bang ibukas, dahan-dahan? Ngayong umaga, pwede rin yung ibukas sa Holy Spirit ang inyong puso. At sabihin mo, God, the Holy Spirit, hindi ako tatanggi. Bibigyan kita ng laya na kumilos sa aking puso ngayong umaga. Ilan po ang bibigyan ng laya? Ang banal na Espiritu na kumilos sa kanyang puso. Naku, mahina po yan. Today, as you clap your hands, let me say this. Habang pinapalakpak niyo po ang kamay, I can sense the Spirit of God. Because you're allowing the Holy Spirit na kumilos. Ang Holy Spirit po, He is a perfect gentleman. The Holy Spirit never budge in uninvited. Hindi po siya kikilos sa puso mo nang hindi mo siya aanyayahan. Only when you allow Him at sinabi mo, come, Holy Spirit. I give you the freedom, Holy Spirit. Move as you wish. I don't like to miss the move of the Spirit. Pangalawa po, true repentance includes, pakisabi po, open and honest confession. Pakisabi po, honest confession. Ulitin ko po, includes open and honest confession. Sa verse 3, pakita natin po yung verse 3, Psalms 51. Sabi ni David, for I acknowledge my transgressions. Sabi niya, ina-acknowledge ko yung aking kasalanan. May totoong pag-amin. Panginoon, nagkasala ako. Panginoon, mali yung nagawa ko. Nasaktan po kita, Panginoon. As I have said, for almost a year, Psalms 32, verse 5, tinangka niyang itago yung kanyang kasalanan. But dumating yung panahon, he decided, sabi niya, I will confess my transgressions to the Lord. I pray today, kung may mga kasalanan po na palagay niyo nandyan sa inyong puso. Sabi ko nga po, 3 bagay it takes courage. I was preaching, ako po ay inassign ni Brother Eddie na pastor doon sa Green Hills. So 13 years na po ako doon. One time, ako po ay may series about holiness. May nakikiatin na isang babae. He's not a member of our church. But sabi niya, Pastor Joey, I was attending your service for the last 3 months. And every Sunday, Sunday after Sunday, you stood in the pulpit and preach. Nakukunbik ako. Sabi ko, bakit po? Pinagtapat niya sa amin yung kinakasama ko, hindi ko totoong asawa. Gusto kong itama at when you uwi ako, umiiyak ako. Pero sasabihin ng isip ko, hindi pwede, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Sabi niya, Pastor, anong gagawin ko? Pinabasa ko po yung Philippians 4:13. Sabi doon, I can do all things. Sabi ko, ulitin niyo. Sabi ng babae, I can do all things. Sabi ko, lakasan niyo. 7 beses hanggang 10 beses niya, hanggang sa sinisigaw niya, I can do all things. At bigla po siyang napaluhod. Sabi niya, I can do all things. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik.
Sabi niya, Pastor, salamat sa biyaya ng Diyos na itama ko na ang buhay ko ngayon, Pastor. Mas masaya ako at naiayos ko ang aking buhay. It is an honest confession. Hindi madaling aminin sa ibang tao na gano'n ang buhay niyo. Sabi niya, Pastor, please help me. Sabi ko, I cannot help you po. I can only share to you the Word of God. But God can see your heart. Gusto mong itama ang buhay mo, tutulungan ka ng Diyos. May kausap pa po ba ako ngayong umaga? Pangatlo po, mabilis na lang. True repentance involves, pakisabi po, godly sorrow for sin committed. Ang sabi po ng verse 4, against you only have I sinned. And done, pakita natin yung verse, and what is evil? Pakisabi po, evil. Tingnan niyo po, sabi ni David, hindi basta kasalanan yung nagawa niya. Ano yung imabanggit niyang evil? Nung nagkubet ako ng asawa ng iba, that is evil. Nung sumiping ako sa asawa ng iba, that is evil. Nung ipapatay ko si Uriah, that is evil. Why we keep on sinning? We don't see the sin that we are doing, that we are offending God. Kaya mo ulit-ulit na nagagawa yan sapagkat di mo nakikita kung paanong nasasaktan ng Diyos. Nung tinutokso ni Mrs. Potiphar si Joseph, anong sabi niya? Hindi ko kayang gawin ng evil na yan sa harap ng Diyos. Anong tawag niya sa kasalanan? Evil. Unless you see it's evil, patuloy niyo pong gagawin yung kasalanan. May anak po ako na psychologist. At pagka nagpupunta po sila minsan doon sa mga surrenderer, ini-interview nila, sabi niya sa akin, Daddy, sabi ko, anak, anong nakita mo? Sabi ko, Daddy, hanggat hindi nakikita ng mga tao na napakamali nung ginagawa nila. Ang tingin nila sa drugs, bisyo lang. May kausap po ba ako? Ang tingin nila sa drugs, bisyo lang, outlet. They don't see it's evil. It will destroy their soul. It will destroy their family. It will destroy everything. Kaya hanggat di mo nakikita po yun, how evil sin is. Nakita ni David how evil eh. Again, it's the Holy Spirit. None of us, wala po sino man sa atin. Kaya importante po na makita natin, balikan natin yung outline. You must have sorrow for the sin you committed. Meron pong isang kabataan na na-involved sa kanyang boss, sa kagustuhang ma-promote. Tapos nagkukonfess sa akin, sabi niya, Pastor, nag-repent na ako. Sabi ko, totoo bang nag-repent ka? Opo. Tines ko lang. Sabi ko, tuwing naaalala mo yung kasalanan mo, anong pakiramdam mo? Nami-miss ko po siya. Nagsisisi o hindi? See. Now you know. Sabi ko, anak, nahihiya akong sabihin sa iyo, pero hayaan mong ako'y maging tapat. Wala ka pa sa totoong pagsisisi. Baka kaya ka lang nagsisi, nahuli ka nung misis, nung boss mo. May mga tao ang tingin nila, sila'y nagsisi, pero ang totoo, sila'y nabuko. Nabuking. Hindi sila nalulungkot dahil sa kasalanan. Nalulungkot sila sapagkat na-expose ang kanilang kasalanan. Pang-apat po, may kausap pa po si Pastor Joey. True repentance accepts discipline willingly. Sabi ni David, matuwid ka na ako'y parusahan. Alam niyo po, bagamat pinatawad ng Diyos si David, totoo po na pagpatawad ng Diyos. Pero yung consequence na natili, namatay po yung kanyang anak kay Bathsheba. Nagkagulo ang kanyang pamilya. Hindi na walang sword sa tahanan niya. Yes, God is a forgiving God. But remember, church, kahit pinatawad tayo ng Diyos, yung consequence na nanatili. Ang sin po ay makamandag. Sin, it soils the saint. Hindi pa pwedeng magkakasala ka at hindi ka maapektuhan at hindi ka madudumihan. Kaya paulit-ulit sinasabi ni David, cleanse me, wash me. Bakit sinasabi ni David yun? Sapagkat ang pilit ni David, kahit ipagpag niya ang kasalanan nandun. Sin stings the conscience. Kahit siya tumingin, hindi mabakbak sa isip at puso niya ang kasalanan. Tingin po kayo,
ang feeling niya lagi siyang pinag-uusapan ng tao kahit hindi alam ang kasalanan niya. It stings his conscience. It penetrates his mind. Sabi niya, kahit saan ako tumingin. It deadens his conscience. It saddens his spirit. Kaya sabi niya, restore to me the joy. Dumating ang panahon na wala na yung joy ni David. Kaya po pinasusuot ko yung magandang ngiti. Pakisuot nga po uli. Yan ang pinakamagandang advertisement ng mga Kristiyano. Pinakamagandang advertisement ng Diyos ay ang buhay mong binago at buhay na masaya na naglilingkod sa Panginoon. Paano ho bang pumalakpak ang masasaya na binago ng Diyos? Tingnan ko nga po. Dumating po ang panahon, hindi kayang umawit ni David. Resulta ng kasalanan. Sabi niya sa Psalms 51:15, open my mouth so that I may sing your praise. Ito po ay paalala. Yung mga Kristiyanong dati kay tamis ng awit sa Diyos at nawala. Baka nawala dahil napasok ng kasalanan ng puso. Ask the Lord to restore that song in your heart. Sabi mo, Pastor, nawala na yung gala ko. Nawala na yung ngiti. Yung saya ng paglilingkod. Number 5 and 6, and I close. Kaya pa ho nyo? 10 more minutes. Sige po. True repentance involves, pakisabi po, a desire to be clean. Ang totoo pong pagsisisi, ang desire mo ay luminis. Kaya tinitingnan ko po yung scriptures. Sa verse 2, tingnan natin yung verse 2, Psalms 51. Sabi niya, wash me. Sabi niya, cleanse me. Paulit-ulit. Sabi niya, Lord, wash me, cleanse me. Tapos sa verse 7, sabi niya, purge me with hyssop. May isang awit, sabi ng awit, purify my heart. Let me be as gold and precious silver, purify. Yung awit pong yan, kung di po niya na itanong, yan po ay naging awit na naging sigat mga many years ago. Yan po yung sinulat para sa mga promise keepers. May milyong lalaki nagsama-sama sa Amerika. May isa lang covenant na sila'y magiging pure. May kausap po ba ako? Madali mong malaman pag totoo ka nagsisisi. Ayaw mong manatili sa marumi. Gusto mong luminis. I wanna hear an amen. Sabi mo, Lord, ayokong manatili rito. Linisin mo po ako. Panginoon, ugasan mo po ako. There is a desire to be clean. At alam naman natin, walang ibang naghuhugas ng kasalanan malibang sa dugo ng Panginoon. In John 1:29, na dumating si Jesus, sabi, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission for sins. 1 John 1:7, if we walk in the light, the blood of Jesus cleanses us from all sins. Tangi ang dugo po ng Panginoon ang naglilinis at naghuhugas ng ating mga kasalanan. Mga many years ago, may awit po ako, mahilig po ako magsulat. Pero mahilig din po ako mag-adapt. May isang song po na I Fell in Love. Ang title ng song ay pagkasabi po, Pure Heart. So, dahil ako po yung nagpapastor sa Bulacan, ang mga pinagpapastoran ko medyo may edad. Pag kinakanta yung Pure Heart, that's what I long for. Ang feeling ko, hindi nila gaanong naintindihan. So, tinagalog ko. Pusong dalisay ang aking nais. Tigil po tayo sandali. Nagtuturo po si Pastor Joey ngayong umaga. Ilan po sa inyo nararamdaman nyo, gusto nyo ng pusong dalisay ngayong umaga? Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Pwede ko po ba kayo marinig? Pwede niyo pong itaas ang inyong dalawang kamay. Isang panalangin, pakisabi po. Isang puso
pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong ay walang alinlangan. Tinitibok na ika'y parangalan. Baba pong kamay. I am almost done. What God's presence brings, when you are in the presence of God, God's presence brings conviction. Isaiah chapter 6, nakatayo po si Isaiah sa presence ng Diyos. He was prophesying in chapter 4 and 5. But in Isaiah 6, sabi niya, "Woe unto me." Peter was standing doon sa bangka with Jesus. Komportable lang siya. Pero maya-maya, nung makita niya yung mga lambat ay napuno ng huli, magdamag silang ng huli, wala. Nagulat siya. At sumisenyas yung mga kasama, 2 bangka ang napuno ng isda. Sabi ng Luke chapter 5, 8 and 9, biglang napaluhod si Peter sa harap ni Jesus. At sabi niya, "Lumayo kayo sa akin. Isa akong masama." What does God's presence brings? Today, ang ebidensya po na narito ang presensya ng Diyos, tumingin po kayo. Nararamdaman mo na gusto mong itama ang iyong buhay. The presence of God brings conviction. True repentance, nagpuproduce po ito ng changed life. Hindi mo pwedeng sabihin nag-repent ka at nanatili ka sa iyong maling buhay. Hindi po totoo yun. I love the story of Zacchaeus. He was a wicked man. Isang masamang maniningil ng buwis. At ang tanging pangarap niya nung pagkakataong yun, he was rejected by people. Gusto niyang makita si Jesus. He heard so much about Jesus. At umakyat siya sa puno ng sikomoro. Ang sabi ng mga scholars, ang punong yun ay inalagaan ng Diyos. Tingin po kayo, sapagkat alam ng Lord na isang araw, may isang kaluluwa na aakyat sa puno na yun at maliligtas. At sa dinami-dami ng tao, si Jesus ay tumigil sa tapat ng puno. At hindi sinabing, "Psst, psst." Hindi po ganun ang Diyos eh. Hindi po kayo papaswitan ng Diyos. Pag gusto kayong tawagin ng Diyos, tatawagin niyo po kayo sa inyong pangalan. Sabi ng Lord, "Moses, Moses." Hindi po. Sabi ng Lord, "Samuel, Samuel." This time, ang sabi ng Lord, "Zacchaeus, bumaba ka dyan." Nagmamadali si Zacchaeus. Tinanggap niya si Jesus sa bahay, and after hearing Jesus, tumayo siya. Luke 19, 8 and 9. Sabi niya, "Lord, kung nakadaya ako ng minsan, ibabalik ko ng 4 na doble." That is repentance. Madaling malaman ng isang tao'y totoong nag-repent. Magbabago po yung attitude mo about the sin you are doing. This time, there is repentance in the heart of Zacchaeus. Sabi niya, "Hindi na ako mandadaya. Yung dinaya ako, ibabalik ko ng 4. When you truly repented, hindi lang nagbabago ang iyong attitude. Iniiwanan mo yung involvement mo sa kasalanan. Ayaw mo nang balikan, ayaw mo nang gawin. When we talk about true repentance, mula doon sa desire na gumawa ng kasalanan, ang desire mo ngayon ay luyuan ng kasalanan. As I close, anong mga lessons, Pastor Joey, ang pwede nating bitbitin ngayong umaga? 5 pong simpleng bagay. Number 1, nakita ko po dito yung undeserved grace. Next slide, please. Pakisabi po, undeserved grace. When you read the Bible, walang handog, walang dahilan para patawarin ng Diyos si David. Pero Psalms 51 verse 1, show the verse, nagsimula siya ng sabihin, "Mahabag po kayo sa akin." Ang patawarin tayo ng Diyos at iligtas ay mayamang habag lang yung Diyos. I wanna hear namin. Si David, alam niyang hindi siya karapat-dapat. Sa mga narito po ngayong umaga, ang habag ng Diyos ay mayaman.
Kaya sabi ng awit, Amazing grace, how sweet. Can I hear you sing today? That saved a wretch. Pakitaas po ang kanang kamay, sabayan ako. I once but now I see. Ano pong mensahe ngayong umaga mula kay David? Mayaman ang habag ng Diyos. Pakipalakpakan nga po natin siya. Naku, mahina po yan. Wow. Another thing, ano po ang mensahe ng Psalms 51 for us? Hindi lamang mayaman ang habag ng Diyos. Pakibasa po natin ang pangalawang mensahe. Mahalaga po sa Diyos na magkaroon ng honest heart. Hindi yung pagkukunwari. Sabi niya, Psalms 51:6, you desire truth. Hindi mapagkunwaring puso. Mapagtapat. Kung magtatapat ka sa Panginoon ngayon at sasabihin mong, Lord, alam mo ang aking buhay. Makakaasa ka po. Hindi ka niya itataboy. Hindi ka niya tatanggihan. Pangatlong mensahe sa ating pagkatapos. Lessons of a changed heart. Masarap isipin, gaano man naging masama ang ating puso, kayang baguhin ng Diyos. Eksperto ang Diyos sa pagbabago ng puso. Nako, hindi ko po marinig ang inyong palakpak. I sense the anointing. Pang-apat, panlima, tatapusin ko na lang po ito. Bihira lang naman po akong magturo dito. The lesson of a true sacrifice. Sabi ni David, Psalms 51:17, the sacrifices of God are a broken spirit and a contrite heart. Sabi ko po kanina, it takes courage. Pagkasabi po, courage. It takes na maging matapang na amining mali. But it takes also, pagkasabi po, humility. It takes humility na yumuko sa nasaktan mo. At sabing, I was wrong. It takes brokenness. Ito po'y, siya po'y pastor. Lumaki po siya sa isang church. At siya'y naging pastor. Habang nagpapastor po siya, dati po siyang chain smoker. Bumalik po yung desire niya sa pagsisigarilyo. Hindi naman niya maipakita sa taong siya nagsisigarilyo. Pastor siya eh. Siya po yung nagsisigarilyo doon sa loob ng bahay sa kanilang CR. At pagkatapos niyang magsigarilyo, kahit asawa niya at anak walang nakakaalam, ibubukas niya yung kanilang bintana. Papagpaga ng usok at mag-i-spray ng air freshener. And it is over. But one day, emergency ho, may kumatok. Sabi niya, Daddy, may emergency po. So hindi po niya nabuksan yung bintana. Hindi siya nakapag-spray. Lumabas po siya ng CR. Kasunod niya po yung usok. At yung anak po niyang bata ay nagulat, sabi niya. Sabi niya, Dad! Sabi niya, bakit? Do you smoke? Ano pong sagot ni pastor? Sabi niya, of course not. He was forced to lie. At lumipas po ang araw bago dumating ang Sunday, sabi ng Holy Spirit sa kanya, dahil nagsinungaling ka sa anak mo, you will see, he will not listen to you and to your sermon anymore. Ang pamilya po nila, pag linggo, doon nakaupo sa kauna-unahang silya ng church. At po yung nagpipreach si pastor, nung linggo ngayon, nung mag-preach po siya, tiningin po niya sa kanyang gilid ng mata niya, ang upuan ng kanyang anak ay bakante. Okay lang siya. After ilang linggo, bakante. Ilang months ang lumipas, bakante pa rin. He got convicted. That Sunday after preaching, siya po umiiyak. Hinanap niya yung anak niya at nakita niya doon sa playground.
lumuhod po siya sa kanyang anak. At sabi niya, anak, can you forgive me? Nung tinanong mo ko 3 months ago, do I smoke? I lied. Sabi niya, anak, can you forgive me? Niyakap po siya ng kanyang anak. It takes courage. It takes brokenness to truly repent. Will you bow your head? Yumuko po tayong lahat ngayong umaga. Father God, the best I can this morning, I preach Thy Word. Lahat po ng naghahangad ng press cleansing ng dugo ng Panginoon, malaya po kayong tumayo para pumunta sa altar ngayong umaga. Just do it this morning. Do it now. There is a heavy anointing in the altar this morning. I taught this message today dahil marami pong blessings ang repentance. Bago po kayo totoong ma-healed, walang totoong healing ng walang totoong repentance. Believe me. Bago po masagot ng Diyos ang panalangin niyo, walang sagot until you repent. I sense the Spirit of God today. Sabi ko po, kung bibigyan niyo siya ng laya, nararamdaman ko po, this is my first call. I'll give my second call. Yung ilang nasa likod na alam niyong kinakausap kayo ng Diyos, I'll give you the chance to walk that aisle right now. Walk that aisle. I wait for you. Go. Some at the back, you know the conviction of the Lord is in your heart. Some are walking. I'll wait for you. Some are still walking. Come. 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 Nagtitinda po siya ng sweepstake, umatay ng service. I was preaching. I lay my hands, people got healed. But not this man. When I touched him that day, the anointing was lifted. And over the back of my mind, sabi ko, Lord, yung mga ibang tao, pinagaling mo, bakit itong mamang ito? And the Lord impressed upon my heart, sabi mo sa kanya, magpatawad siya. And I thought it would be easy. Sabi ko dun sa mama, na-stroke siya, sabi niya. Sabi ko, Amang, magpatawad kayo. At first time, alam niyong ginawa ng mama, nagbago yung mukha niya, tumalikod po siya, at lumabas siya ng church. Mas pinili niya pong maging matigas ang puso kaysa magpatawad. Lumuko po tayong lahat. Sabihin natin, Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Sa isip at salita. Linisin niyo po ako ng inyong mapulang dugo. Salamat po sa conviction ng Holy Spirit na sa umagang ito ay itama ang aking puso sa inyong harapan. Linisin niyo po ako. Hugasan at palayain sa anumang gapos ng aking pagkatao. Tinatakwil ko ng kasalanan habang pinapahayag ko, Panginoong Jesus, Ikaw na ang aking Panginoon, tagapagligtas. Salamat po sa inyong makapangyarihang dugo na nagpapalaya, naglilinis, at nagliligtas. Salamat po sa kalayaan, sa anumang galit, guilt, and condemnation. Today, I am forgiven. I am free. I am saved. Pakipalakpakan niya po natin ang Panginoon. Naku, mahina po yan. So,
Magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdan, bumababa po ang kapangyarihan ng Diyos ngayong umaga sa lugar na ito. Minsan pa malakas na tinig, minamahal. The congregation. Sinasamba kita tunay. Napakasarap sumamba po kapag ang puso at mga kamay ay malinis at hinugasan ng kanyang dugo. Ito ang nais ko, bitin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod. The congregation, ito ang kay mamasdan. Ang susunod pong ilang saglit ay pagkakataon upang yumuko at bangkitin ang ating panalangin sa Kanya. Amang Diyos, nasaan man po sila sa service na to, patuloy mo po silang katagpuin. Narinig niyo po ang kanilang mga daing, nakikita niyo po ang kanilang luha. Abutin niyo po sila, ang mga may sakit, ang mga may kabigatan, ang mga sugatan sa relasyon, ang mga nalilito, ang mga napapagal. Muli niyo pong palakasin ang kanilang kamay. Pagalingin mo ang kanilang puso na sugatan. Give them new hope and new courage today, Lord, to do your will and to live para sa inyo. Pakitaas mo ang mga kamay ng mataas. Binibless ko po sila at ang kanilang pamilya. Binibless ko po ang kanilang tinapay. Binibless ko po ang kanilang tubig. Binibless ko po ang kanilang relasyon at sambahayan. Binibless ko po sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Let there be healing. I speak healing. I speak health. I speak life. And I even speak favor for your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody will say and agree, Amen and Amen. I love you. God bless. Habang po nagpipreach si Pastor Joey, naramdaman ko po ang presensya ng Panginoon. Ako po ay mataas ang aking blood sugar. Meron po akong heart failure, mataas, may diabetes din po ako, mataas po ang aking kolesterol. Purihin ng Panginoon. Naramdam po Panginoon ang pagkilos niya sa aking buhay. Yung lahat po ng aking karamdaman na nararamdaman, ay bigla pong gumanda ang aking pangangatawan. At sa kanya pong pagpe-pray sa amin kanina, naramdaman ko pong biglang lumakas ang aking katawan. Talagang napakabuti ng Panginoon. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat muli, hinipo niya po ang aking buong pagkatao ngayon. Sa message po ni Pastor Joey Crisostomo, tunay po at tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. At ito po'y naranasan ko kanina na bumaba ang banal na Espiritu sa akin sapagkat marami po akong pinagdaraanan. Itong mga nakaraang panahon, ang relasyon po sa aking pamilya, pati po ang problema po, marami pong problema, pagsubok. Subalit lahat po na ito ay narapasan ko, na-overcome ko po. At kanina po tunay na naranasan ko ang hipo ng Panginoon, ang kanyang kabutihan sa aking buhay. At naranasan ko po ang pagbaba ng Holy Spirit kanina sa pamamagitan po ni Pastor Joey Crisostomo. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Maraming salamat po kay Lord at talagang pina-attend niya ako ng first service. Talagang nahihipo niya ako. Natouch ako. Ngayon lang ako napaiyak ng todo. Nasa harap ako ng altar. Ako po ay kanyang pinagaling sa aking karamdaman na dinalangin ko sa kanya at tunay napakabait at totoong Diyos ang aking dinalangingan. Panginoong Yesus,
hanggang ako po ay nabubuhay, hanggat meron po akong hininga, sa iyo ko lang po ibibigay ang lahat-lahat sa aking buhay. Sa iyo ko lang po isusuko at wala na pong iba. Maraming salamat po Panginoong Hesus na aking tagapagligtas.